umagang ito, inihahandog ng Love Heart ang isang kwento ng pag-ibig mula sa lungsod ng Gapan. Ito ay pinamagatang Pag-ibig na Tapat. Isang kwento tungkol sa pagmamahala ng dalawang tao na langit at lupa ang pagitan. Sila ay sina Mutyang Pedrin at Jose. Magsisimula ang ating kwento sa pagpunta ni Jose sa bahay ni Mutyang Pedrin at ang kanyang unang nabungaran ay ang ina nito. Magandang gabi po, Inang Bebang. Ano ang ikinaganda ng gabi kung ikaw ang mabubungaran ko sa aming pintuan? Pasensya na po, Inang Bebang. Nandyan po ba si Mutyang Pedrin? Nandito. Bakit? Anong sadya mo sa kanya? Kakausapin ko lang po sana. Ikaw pala, Jose. Pasok ka. Inang Bebang, ang iyong niluluto ay masusunog na. Pumasok na naman ang kakampi. Magandang gabi po, Amang Pedro. Huwag mo na lang mong pansin ang aking asawa, Jose. Tuloy ka at tatawagin ko si Mutyang Pedrin. Mutyang Pedrin! Mutyang Pedrin! Nandito si Jose at gusto kang kausapin. Jose, mabutit nagawi ka rito sa amin. Magandang gabi, Ma. Ay, Mutyang Pedrin. Masaya ako at nakita kita, Jose. Upo ka. Salamat, Pedrin. Gusto ko sanang ikaw ay makausap. At ano ang gusto mong sabihin sa aking anak? Ina, Tumahimik ka riyan. Pedrin, nais kong malaman ang sasabihin niya sa iyo. Sige, Jose, sabihin mo. ina, hindi po pwedeng sa akin muna sabihin Jose ang kanyang sadya sa akin? Ba, Pedrin, sumasagot ka na yata sa akin. Pedro, pumarinig ka nga at ang iyong magaling na anak ay sumasagot na sa akin. Hindi po, ina. Pasensya na po. Ano ba yun? Inang Bebang, at kung makahiyaw ka, parang may sunog. Ang anak mo, Amang Pedro, sinasagot na ako. Tinatanong ko lang anong naisabihin niya sa kanya. Ikaw talaga, Bebang. Jose, ano bang nais mo sabihin kay Pedrin? Baka pwede mo rin sabihin sa amin ng kanyang ina. Nais ko po sanang sabihin na pakakasalan ko po si Mutyang Ped. Inang Bebang! Hindi pumayag si Inang Bebang sa pagpapakasal ni Mutyang Pedrin at Jose. Halos hindi kumakain si Mutyang Pedrin dahil sa sobrang kalungkutan. Isang gabi, patagong nakita sina Jose at Mutyang Pedrin sa may kakahuyan. Mutyang Pedrin, dito. Jose! Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Sandali na lamang ang ating paghihirap. Lumapit na ako sa isang taong mas mapangyarihan kaysa sa iyong ina. Ha? Sino? Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Pero Jose, hindi na ako makapaghintay. Nais na kitang makasama habang buhay. Magtanan na tayo. Hindi, Mutyang Pedrin. Lalong magagalit ang iyong ina sa akin kapag ginawa natin iyon. Baka itakwil ka na niya bilang isang anak. Ano ang dapat nating gawin? Jose, mahal kita. Mahal mo ako. Pero ang aking inay umaayaw. Halika, Mutyang Pedrin. Ihahatid na kita sa inyong tahanan. Bumalik sa tahanan ni Mutyang Pedrin sina Jose. Umiiyak pa rin si Mutyang Pedrin dahil nangangamba siya na baka yun ang huli nilang pagkikita ni Jose. Subalit,
Pagdating nila sa kanilang tahanan, nakita ni Mutyang Pedrin na maliwanag ito at parang may mga tao sa loob at labas ng kanilang tahanan. Jose, bakit maraming tao sa aming bahay? Natatakot ako. Jose, baka ikaw ang kanilang kunin. Huwag kang matakot, mahal ko. Walang mangyayari sa akin o kahit na sa iyo. Napag-alaman ni Mutyang Pedrin na ang mga tao sa kanilang tahanan ay mga alipin ng namumuno sa kanilang pangkat. At ang kanilang mismong pinuno ay nasa loob ng kanilang tahanan at kausap ang kanyang ama at ina. Jose, anong ibig sabihin nito? Ang aking kinausap, mahal ko, para ako'y tulungan para sa ating pag-iisang dibdib. Nakita niya ang aking katapatan, kaya pumayag siyang kausapin ng iyong mga magulang. Oh Jose, napakasaya ko ngayon. Sana ay mapasunod niya ang aking ina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na pala sila, Jose. Huwag ka nang mag-alala at pumayag na ang mga magulang ni Mutyang Pedrin na kayo ay makasal. Gusto ko sanang magtampo sa iyo, Jose, at nagpunta ka pa kay Pinuno. Panghingi ng kamay ng aking anak. Pero napaliwanagan naman kami ni Pinuno. Pasensya na po sa inyo. Iyan lamang po kasi ang naisip ko na maaaring magpabago sa inyong isip, Inang Bebang. Patawad po. Masaya ako, Jose, at kahit ano pala ang mangyari ay hindi mo iiwan ng aming anak. Hindi ka magsasawang ipaglaban siya. Ngayon, alam kong nasa mabuting kamay si Mutyang Pedrin. Tama ka, Inang Bebang. Nasa mabuting kamay ang ating Mutyang Pedrin. Salamat, ama at ina. Salamat po, Amang Pedro at Inang Bebang, at sa inyo rin, Pinuno. Walang anuman, Jose. Ihanda ang kasalan nila Jose at Mutyang Pedrin ngayon. Sa kabilugan ng buwan, mga gaganap ang kasalan. Masaya ang lahat habang naghahanda para sa kasal ni na Jose at Mutyang Pedrin. Tinulungan ng pinuno na magkaroon ng lupang sakahan si Jose. At sa sipag nito, napaunlad niya ang kanilang pamumuhay ni Pedrin. Biniyayaan sila ng 3 malulusog na anak.